Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Maika. Pasensya na at mahaba-haba ang kwento ko ngayon. First time ko pa palang nagsulat. Chin, meron akong best friend, isang lalaki. Sabi nila, ang isang lalaki at babae ay hindi pwedeng maging kaibigan. Hindi pwedeng maging best friends. Kung bakit? Siyempre, baka naman magka-developan. Itago na lang natin ang best friend ko sa pangalang John. Kilala namin ang isa't isa when we were still very, very young. Magkapit-bahay kasi. Tapos, ang mga nanay namin, mag-best friends. Kaya pareho kaming lumaki na laging magkasama din. Dala-dala ng aming mga nanay tuwing may mga lakad sila. Kaya kilalang kilala ko na siya. Dahil close na close ang mga nanay namin, naging close na din ako sa kanya. At gustong gusto ko kasi siyang kausap. He's like a big brother to me. I was always counting on him on whatever. Siya naman special ang treat sa akin. He treated me well. Ini-encourage niya ako kapag nalulungkot ako. Niyayakap niya ako kapag umiiyak ako. Tumatawa din siya sa mga jokes ko. Kaya masaya ako kasama siya. Kapag may nambubuli sa akin, nakikipag-away talaga siya. Yung nagpapaiyak sa akin, sinusuntok niya. I just loved him so much. Since mga bata pa kami. So we did everything together. We played anything. We laughed at each other. We argued sometimes, pero yung mga arguments na yun, ay siyang naging daan lang naman na maging mas ikangay stronger ang bond namin. Pero nung naging teenagers na kami, nagsimulang magbago ang mga feelings namin. Well, I still felt the same about him. Pero alam ko, yung feelings niya towards me ay nagbago na din. Nagsimula nang tingnan niya ako bilang isang babae, hindi na yung sister niya. Ayaw na rin niyang ituring ko siyang big brother ko. At first, I did not know about his feelings. Pero sinabi niya sa akin ang lahat. He said, sinasabi niya ang feelings niya sa akin, pero hindi naman siya naghihintay ng sagot kung ayoko. Ayaw lang daw talaga niyang itago sa akin ang nararamdaman niya for me. Nasanay kasi kaming sinasabi ang lahat. Since pagkabata, we always told each other everything. And when he told me that feelings of him, I felt so empty. I didn't know what to say. I didn't know what to do. Hindi ko alam kung ihahag ko ba siya, magsasmile ba ako, sasagutin ko ba, tatanggapin ang feelings niya for me, o basterin ko siya. I did not even understand my feelings back then. Suddenly, some words came out of my mouth. Hindi ko malang na-realize kung anong pinagsasabi ko sa kanya. Sabi ko pa, I've already fallen for someone else. Sorry, best friend. In love ako sa iba. Na-shock siya. Lumaki pa mga mata niya sa titig sa akin. Nag-guilty ako bigla. Bakit ko ba sinabi yun? Hindi naman totoo na in love ako sa iba. But what should I say? I just couldn't understand anything that time. It happened so fast. Hindi ako naka-ready. I closed my eyes and I was just too afraid to open my eyes. Ayoko siyang tingnan dahil hindi rin naman ako makatingin sa mga mata niya. But then he smiled to me. Sabi niya pa,
Alam ko. But it's okay. Kahit na mahal kita, it doesn't mean naman na you have to love me back. Alam kong brother lang ang turing mo sa akin. Pero ang feelings ko for you, ganun pa din. I can take your rejection. I know you're feeling. You must be feeling so guilty right now. I opened my eyes, Jean, and I looked at his eyes. And then, binulong ko na lang ulit sa kanya na, I'm so sorry. Sorry, John. Tumawa siya. I told you it's okay. Pero pwede bang magtanong sa'yo? Sabi ko, kahit ano, anong tanong mo? Ngumiti lang siya. Hinawakan ng buhok ko. Please, don't leave me. I still want to be your best friend. I still want you to love me as your big brother. Pwede ba yun? Umuo naman ako. Tumango. Sabi ko pa, you know that I'll never leave you. You are my precious big brother. Yun lang ang nasambit ko. Pero naguguluhan na ang puso ko. Matapos ang 1 taon, nang pag-confess niya ng feelings ko for me, sumama siya sa ate niya sa New Zealand. Nalungkot ako. Yung ate niya kasi nakapag-asawa ng foreigner. Sinama siya. Nung umalis siya, hindi ko na alaman ang nararamdaman ko that time. Ang sabi niya, hiniling niya sa akin na wag ko siyang iwan. But he was the one who left me, leaving me behind. Parang nagalit ako, nagtampo ako for a moment. Pero after 2 months, bumalik naman siya. So napatawad ko naman siya agad. Well, sabi ko, as long as you remember me, everything should be fine. Pero nung bumalik na siya, sa second presence niya, hindi na siya bumalik sa Pinas. Nag-worry ako. Medyo nagtampo. One night, my mom got a call. Yung best friend niya, mother ni John. Ang sabi, si John may sakit. Umiiyak na ang nanay ko. She couldn't stop crying, even when the call was already disconnected. Nagtanong ako kung anong nangyari. Ano bang sinabi ng best friend niya sa kanya? Bakit ba napaiyak siya? Sabi niya, si John may sakit. Sabi ko, yun lamang pala eh. Don't worry, gagaling din yun. Pero ano bang sakit niya? Napatanong ako. Sabi ng nanay ko, may cancer daw si John. Tumawa ako. Kasi hindi naman ako naniniwala sa kanya. Tumawa ako na parang nag-worry. Then bumalik ng Pinas si John. Malusog naman siya kung titignan. He looked fine. He looked healthy. What on earth was going on? Sabi ko. Hindi naman nagsisinungaling ang nanay ko sa akin. Magsisinungaling ba siya sa cancer na yun? That was really a serious moment. Napabuntong hininga ako. May leukemia. Si John. Parang nag-collapse ang buong mundo ko. Gusto kong umiyak pero ayaw ng mga luha ko. I prayed and whispered, God, please save him. After a few months, nagpadala ng ticket ang best friend ng mother ko para magkasama sila dun sa New Zealand. Nakita ko si John nasa hospital. Nakasmile sa akin, nakatingin sa akin. And he called my name like he used to. Nashock ako. Sobrang payat na niya. Ang nakakagulat pa, kalbo na siya. Stage 4 cancer. Alam niya, nakatingin ako sa ulo niya. Hinawakan niya ulo niya, sabi niya pa, cool, diba? Bagay pala akong kalbo, no? Pero kahit kalbo, wala akong buhok. Diba gwapo pa din? Nakuha niya pang magbiro, Shane. Ngumiti ako. Tumawa.
Even though it did not feel funny at all for me. Tumawa lang ako because I wanted to make him happy. I knew that he did not want me to feel worried. That's why nag-joke siya. Nakausap ang mother ko at mother niya, pati ang ate niya. Nakaupo lang ako sa side ng bed niya. Still, nakangiti siya sa akin. Wala akong masabi. Wala akong masambit na words. I was afraid and really afraid of losing him. Hinawakan ko mga kamay niya na sobrang payat na. Sabi niya pa, buti naman nakapunta kayo dito. I really miss you. Sorry dahil may sakit ako. First time mo pa namang mag-overseas. Tapos ito pa ang dadatnan mo. Ni hindi man lang kita madala sa isang amusement park or sa beach dito, kahit malapit lang sa akin, sa amin. Pero sabi ko okay lang. All you have to do is just take a very good care of yourself. Yung recovery mo ang pinaka-importante ngayon. Kaya huwag ka nang mag-isip ng iba pa. Tumawa siya, pero nangingilid na ang mga luha niya. Sabi niya, hindi na yata ako gagaling. I know that my life is going to be over soon. I can feel the angels whisper. Haha, pero destiny ko na to. Wala na akong magagawa, di ba? Pero napailing ako, Chin. I shook my head and said, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kita hahayaang mamatay. I will never, ever let you go. He looked at me with a very cold expression. Sabi niya pa, alam naman natin na imposible na yan. Ito na kalbo na ako. Hindi na kayang makarecover pa. Pero nagpapasalamat na ako at anong meron ako ngayon. Marami akong naging kaibigan, pamilya ko. I love my life and I don't have any regrets. Isa pa, may isa akong katulad mo. I'm ready to face God and I'm not scared at all. So just let me go, okay? Umiyak na ako ng umiyak, Chin. Nagwo-worry ako na huling araw ko na yung pagkikita sa kanya. Na nakangiti at buhay na buhay. Ang sabi niya, live your wonderful life without me. Be happy, okay? I will be sad if you are not happy. I love you as my little sister. And I love you as a girl. Napaiyak na ako ng todo-todo, Chin. Sabi niya pa, I just love you. And I have no reason for that. Noon pa man, mahal na kita. Hindi lang bilang little sister. Sabihin mo sa akin kung kailan ka mag-aasawa, ha? Pero ibulong mo na lang sa langit. Look up to the sky because I'll be watching you. Nag-iyakan na kaming dalawa. Sabi niya pa, be happy, okay? And I love you, goodbye. Niyakap ko siya. Sobrang higpit, Chin. I was afraid if I let him go, he would leave me and never come back. Sobrang higpit. Pero nasabi niya ulit, I love you. Goodbye. And so he's already gone. He was right. That was the last time I will see him. Hindi ko na mararamdaman ang mga yakap niya. Hindi ko na mahawakan mga kamay niya. Hindi ko na makikita ang nakangiti niyang mukha. Hindi ko na makikita ang umiiyak siya. Sabi ko, Lord, I just want to see him just one more time, please. Tsaka ko na-realize, Jean, hindi na pala Big Brother ang love ko sa kanya. Kundi, mahal na mahal ko na siya. Higit pa sa akala niya. More than a brother, more than a friend, more than a best friend. Mahal ko siya. Pero hindi ko malang nasabi sa kanya. Hindi niya malang narinig yun sa akin. Ibubulong ko na lang ba? Sabi ko, I guess makikita pa rin kami balang araw. Sa kabilang buhay. Pero alam ko, si John masaya na ngayon. At sabi niya nga, magiging sad siya kung hindi ako magiging happy. So sinusubukan kong maging happy ngayon sa buhay ko. Without him. Without my best friend. Without that someone na matagal ko na palang minahal. Tsaka ko lang na-realize that he's already gone. Sobrang huli na.
Nagsisisi ako't hindi ko nasabi sa kanya. Kaya sana, sa lahat ng nagmamahal dyan, huwag nyo nang hintayin ang pagkakataong mawalay sila sa inyo bago nyo pa masambit ang I love you. Hanggang dito na lamang. Sorry again sa mahaba kong kwento. Ang inyong kamax, Micah. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.